pagka nakakaedad na ang tao, brother buko. Damang-damang ko yung nararamdaman ni Mami. Dahil ako, walang nagpipilit sa akin kung ayaw kong tumayo mag-apon. Nakahiga lang ako. Dumarating yun sa may edad. Hindi mo siya masisisi. Dahil ako nga, naranasan ko na eh. Kaya nga, mapalad si Nanay Guning, binibigyan siya ng kalakasan. Eh kung hindi na malakas si Nanay Guning, paano na? Paano yung mga apo niya? Eh si Mami, nakahiga man siya dyan, wala nang apong iiyak. Amen? Ganun sabi natin sa tamang panahon, sa isang araw, kapag nawala sa kanya yung ganung kapaguran, ipagdasal mo na si Mami ay kusang katayo at maglalakad sa labas, baka magulat ka. Nandoon na yun sa kanto. Kaya sa totoo lang, dinadanas ko yun, brother. Para maunawaan mo ang isang katulad namin. Kaya nga, yung anak ko lang, pinapalaala lang, nanay, ingat ka lang sa iyong pag-aalis-alis. Ano ba yung pupuntahan mo? Door to door, sabi ko. Door to door. Ang ibig sabihin nun, sakay ng tricycle sa bahay, doon mismo sa prayer meeting ang baba. Ang ibig sabihin, hindi sila mag-alala sa akin na ako'y umaalis. At mayroon akong yaya, kasama ko palagi, maganda, sister natin. Kalapakan natin ang ating, ay, praise Yahweh, praise Yahweh. Okay, sana maunawaan ni Brother Boboy. Si Mami, dahil ang lungkot ako eh. Bakit ako nalungkot kanina nung sinasabihan mo si Mami? Eh, dinatanas ko yan eh. Talagang, pag hindi ako nakikita sa community, that 2 weeks wala ako, hindi ako hinahanap nila, brother. Bakit? Eh, gusto ko magpahinga eh. Eh, nalulubat ang matanda. Dinadanas ko na ngayon yun. Makikita mo ako ngayon, masigla. Praise the Lord. Dahil sabi nga natin, pinahintulutan yun ng Diyos. Eh siguro, yung mga mahal ko sa buhay, lalo asawa ko, pinagdadasal ko. Huwag mo muna akong iwan. Bisan may katok pa nga sa akin yun. Sister Mel! Sister Mel! Yung lalakas mo. Sister Mel ang tawag sa akin. Pag hindi ako sumasagot, akala nyo ano nangyari sa akin. Pero sabi natin, yan ang kalooban ni Lord na ito kami, ni Mami. Pero sabi ko nga, praise the Lord pa rin dahil si Mami ayan, oh. Ba't di ba tumatawag? Makikita. Minsan brother para na, kasi natamad pa ako eh, siya naman tagaluto sa umaga eh. Kaya, kung kailan na ako tumanda at saka, parang ang sarap ba i-share na nangyayari sa buhay ko, na dati punong-puno ng kaabalahan parang si Marta. Talagang kabala-kabala ako lagi, maga pa lang, alas 4 pa lang maga, kailangan magising ka na. Lalo pag nanganganak yung mga baboy namin noon, Diyos ko, overnight ako dyan. Dinanas ko yun. Kaya sabi nga ni Sir, nanay, very active ka kasi nung kabataan mo. Kaya kung ngayon, ganyan ka, eh, kung ano lang ang kaya mo. Yan sabi ng asawa ko. Siguro hindi ka na nila obligahin kung talagang hindi ka tayo makapunta. So, naunawaan ako ng asawa ko. Ba't kaya? Eh kasi magkasing edad kami, pero siya namamalingke. Kung saan sa nakakarating, nagja-jogging. Eh, sabi ko nga eh, siguro ito ako, sabi na natin. Para mayroon taong mag-uunawa sa akin. Pinahintulutan yung kay Sister Mel. Pinahintulutan yung kay Mami, para ikaw, Brother Boboy, patuloy mong ipagdasal si Mami. Kaya nga, baka magulat ka, nandun na yan sa kanto ng Holy Cross. Namamasyal. Purihin natin ang ating Panginoon. Praise Yahweh. Napakaganda ng ating, parang Pasko na naman, brother, no? Pagka ganito yung Pasko, ang naiisip ko, na kapag inuutosan yung Haring Gabriel, ay yung Angel Gabriel na utusan kay Maria, talagang Pasko at malapit na naman ipako sa cross ang ipanganak nitong sa Paskong ito. Ito, December, January, February, March. O, ipapako na naman siya. Ibig sabihin nun talagang rotation lang, brother, no? Paikot-ikot lang. Paikot-ikot lang. Sunday, ikaw dyan. Bakit ako natatawa, Brother Boboy? Kaya nga, huwag ka mahinawa. Huwag mong iparinig kay Ambel. Nangihinawa ikaw kay Mami. Baka mamaya pagdating ng panahon. Ang tamad-tamad mo tumayo. Yan ang masakit dun eh. Yung ibabalik sa'yo, sabi nga natin, kapag ibinalik sa'yo, dapat mabuti. Tapos sasabihin niya, ang tama nga pala. Kaya nga ngayon, ipamumulat ko sa'yo. Bakit? May karapatan naman si Sister Mel magsalita sa'yo, matanda naman ako sa'yo. Totoo naman talaga eh. Kaya nga sabi ko nga, mapalad nga si Mami. Dahil binigyan siya ng kalakasan.
Kasi nga, hindi lahat ibibigay kay mami. Yung kalakasan pa, eh wala naman nasa iniintindi. Eh kung si Nanay Guning mahina, sino tutulong sa kanya? Kawawa yun. Diba? Kumbaga sa ano talagang binabalance-balance ng Lord yan. Si Lord kasi. Si Lord ang... Brother Bobo yan. Si Brother Roding, wala nagsasalita dyan. Dahil solo nila sa assistant ko rin. Pero hindi yan ang Ebanghelyo. Ang sabi sa Ebanghelyo, ano ang sabi? Inutusan ang anghel na pumunta kay Maria. Kaya nga, sabi natin, mapalad ang isang tao na kapag ikaw ay inatasan. Yun, no? Kapag ikaw inatasan, natutuwa sa iyo ang Diyos. Kapag ako inatasan ngayon, lagi natutuwa ako. Dati ayaw ko. Totoo yun. Ano mo kay brother? Talaga nayayantok nga ako ni brother. Ayaw kong tumayo. Pangasan ko sa inyong sinasabi na ayaw ko talagang mag-talk. Pero sa ngayon, utang na loob pa kaya ng ating punong lingkod na tayo nakatayo na rito sa gitna. Kahit na pumunta ka sa ibang community, iyan ka na. At tutukin ka, makapagtuk ka na, brother Boboy. Dahil yan ay galing dito sa ating tahanan, community. Dahil dito, hindi man tayo, wala tayong guro na talagang nagtuturo, pero sa experience natin sa community ito, dito Meron sa... po tayong guro, hindi wala. Ano, brother? Meron po tayong guro. Sabi mo kasi walang guro. Meron. Merong guro ang ating si Amang Yahweh. Yes. Yan. Ang Holy Year Spirit, 2013, nung Holy dumating Spirit. sa atin. Kaya nga tayo'y natutong tumayo. Kaya si Brother Boboy, proud tayo. Ba't napunta sa doon sa lugar na yon? Ano nga yung inyong samahan? Sa Knight of Columbus. Pag sinabi sa iyo ng iyong namumuno, magtok ka, Brother Boboy, magtok ka. At baka sila magugulat pa. Dahil alam naman natin, kapag ikaw ay napunta sa ibang community, aatasan ka. Dahil sabi nga natin, marami na akong community pinuntahan, pero sa totoo lang, iba ang katuruan ng Set My Spirit Free. Proud ako na ang bahay natin kahit maliit, punong-puno naman ng pag-ibig. At humingi na kay Lord, nung isang araw, brother, karunungan at kaalaman. Hindi na ako humingi ng kalakasan, kundi kaalaman at karunungan na nagmumula kay Amang Yahweh. Praise Yahweh. Praise Yahweh. Ano ang sabi niya ng anghel kay Maria? Yung kasing guro, no, Sige, brother. importante yun na makita natin na tayo ay nag-aaral sa tulong ng simbahan. Yung mga turo ng mga obispo, turo ng mga pari, nakikinig tayo sa misa, sa sermon, sa seminaryo. Ang mga tumatay yung guro natin na kinatawan ng Panginoon, ito yung mga pari natin, yung mga obispo. Yung sila yung ginagamit ng Diyos para sa atin ko. Sila ay tumatay yung nakikiguro. Ibig sabihin ng nakikiguro, yung tinuturo nila, hindi galing sa kanila. Galing sa Diyos. Yun ang ibig sabihin yun. Ito naman talaga. Oo, kaya nga nakikiguro Guro. ang tawag siya. Amen. Kaya hindi talaga yung tinuturo nila galing sa kanila. Galing. Galing sa Diyos. Opo, yun. Talaga naman eh. Hindi talaga tayo pwede magyabang at sa totoo lang sabi natin, dumating pala sa buhay natin yung hungkag ang kaisipan na talagang wala kang naaalam na sa iyong pagtayo talaga ibibigay at ibinubuhos ng Diyos ang mga pagkakana ito. Agree ako doon. Naniniwala ako na kapag ang Diyos ang kumilos sa iyo, ibibigay sa iyo ang mga bagay na hindi mo kayang gawin dati. Dati hindi nga ako makatayo eh. Kasi kumbaga sa ano talaga naman, lahat naman tayo hindi nakakatayo agad ng diretso dito. Talagang binibigyan tayo ng lakas ng loob ng kung sino ang namumuno sa atin, yung mga kapatiran natin. Sige, kaya mo yan, kaya. Pinipwersa tayo. Amen? Na sabi na natin, na hindi na ako makapasok-pasok dito sa toko, ano kaya mayroon? Baka sabi natin, ito yung kalooban ni Lord para ipaliwanag sa ating mga kaisipan na ang mga kaalaman at karunungan natin ay hindi galing sa atin, kundi galing kay Amang Yahweh. Amen. Amen? Amen. Ay,
Purihin natin ang ating Panginoon. Praise Yahweh. Praise Yahweh. Sabi, anong sabi ng anghel? Ikaw, Maria, ay magdadalang tao. Manganganak ka ng isang lalaki at ipangalan mo Jesus. Nagulumihanan si Maria. Paano nga ba mangyayari yun? Ay ako'y ikakasal pa lang. Ikakasal pa lang sa kayusin ng mga panahon noon. Pero si Maria ng mga time noon, Brother Boboy, 14 years old pa lang. Kaya nga, maaga talaga pala ang pag-aasawa noon. Ngayon, sabi natin, patandaan na. Takot sa responsibilidad, no? Mga babae, takot na rin, eh. Amen? Nasabi natin, ano ang sabi? Ikaw ay manganganak ng isang lalaki at ipangalan mo Jesus. Na ito yung magtutubos pala sa atin. Amen? Na ito na ngayon. Pagdating ng ito, mahal na araw, tayo ito tubusin ng ating Panginoon. Kaya nga pag nakikita ko ang pagbasa na ito, Pasko at katapos, mahal na araw na agad. Kaya nga isinilang ni Maria si Jesus na ito yung sanggol na magtutubos sa mga kasalanan ni Sister Mel sa ating lahat. Nasabi nga natin, napakabuti ng Diyos para sa atin. Kaya nga, ng mga panahon noon, nung inatasan kay Maria ang inuutos ng anghel na ito, nagulumihanan nga siya. Pero sabi niya, ako'y alipin na susunod sa ating Panginoon. Ganyan, Mari, nahihilo ba ako? Kaya nga, nahihilo nga ako. Gusto nga ganun talaga eh. Ganun talaga. Nagulumihanan si Maria. Nagulumihanan si Maria. Talagang nagulumihanan siya. Kaya nga, sabi natin, praise the Lord. Yun nga, sinasabi kanina ni Brother Buboy, na talaga agree siya pagka pinag-uusapan natin dito si Jesus at Maria. Dahil ang isang tahanan na walang Maria, walang inay, walang mami, walang nanay, hindi maliwanag ang tahanan. Malaki ang responsibilidad ng mga ina sa isang tahanan. Katulad ni Maria, hindi yun magagawa kung wala siyang pag-ibig na sumunod sa ating Panginoon. Ayaw niya, dahil ang alalahanin niya noon, ng mga panahon noon, ay, naku, hindi pwede yan, magbubuntis ako, wala pa ako asawa. Kaya hiya sa mga kapitbahay. Yan, inaalaala agad sarili. Paano sarili na naman? Hindi yung inaalaala yung pangkalahatan. Ngunit si Maria ng mga panahon noon, hindi niya inisip yun. Tinanggap niya kaagad. Kaya nga sabi niya natin, kapag ikaw ay binigyan ng responsibilidad na kailangan manganak ka, nati! Huwag mo na ngayon, brother. Imenopause na ako, wala na akong matres. Pero sabi nga natin, mayroon bang hindi ipangyayari ang Diyos? Lahat ay imposible. Amen? Kaya nga, yung Elizabeth na sinasabi ni Brother Boboy, hindi yun balo. Baog siya, pero may asawa siya ng mga panahon nun. Ang asawa niya ay sino nga, brother? Si Zacarias. Matanda na rin. Oo. Pero hindi siya balo. Baog. Mga lahi sila ng mga baog. Yung mga lahi na ito, liti nila noon. Ba't kaya? Kaya nga, mapalad yung mga babaeng nanganganak. Mapalad din ako, nakadalawa ako. Si Mami Nene, dalawa rin. Kaya mapalad kami at nagkaroon kami na. Kaya nga sabi natin, huwag na natin ilayo yung ating istorya dahil ito'y nangyari talaga noon. Kung lahi man ng mga baog, kung ikaw ay malapit sa Diyos at ikaw ay nananalig sa Kanya, yung pananalig nga ang sinasabi ko noong isang araw na yung putat, Brother Boboy, sa probinsya yon. Yung putat na yan ay nakaugnay sa tubig. Yung tubig na yan ay maliit lang na batis. Ngunit, ang tubig yan ay talagang running water. Hindi, non-stop. Hindi talaga siya humidito ang tubig. Kaya yung ugat na yan, ng putat na yan, ay nakababad sa ilalim ng tubig. Sala-salabat
ang kanyang ugat. Ito yung ating pananalig at pananampalataya sa Diyos. Kung salasalabat na ang iyong pananalig sa ating Panginoon, may baog ba para kay Lord? Wala. Wala. Manganganak ba ang isang baog? Amen. Humingi ka at ikaw'y bibigyan. Humingi ka kay Ama ng kalakasan ni Mami at yan, tiyak, maglalakad yan. Palakpakan, ay purihin natin ang ating Panginoon. Praise Yahweh. Isiningit ko na naman si Mami. Kasi talaga sa totoo lang, kanina nagdurugo ang puso ko. Eh paano kung kakataon si Brother Boboy ang aking anak? Tumayo ka dyan! Ang asawa ko, hinahayaan ako. Tatayo naman kasi ako pusa eh. Bakit sinisingit ko na naman to, Brother Boboy? Para tumimo sa atin. Baka mamaya nagaganyan-ganyan ka pa. Eh si Ambel nandyan. Nag-aasikaso pa naman kay Mami yun. Dito naglilinis. Nagpapaligo kay Mami. Lahat ginagawa niya. Kaya mapalad ka at mayroon kang Ambel. Hindi man ikaw yung gumagawa kay Mami, at least may anak ka na inaasahan. Kahit lalaki siya, naaasahan mo. Yan ang kilos ng Diyos. Dahil sa paglilingkod pa rin ni Mami, purihin natin ang ating Praise Panginoon. Yahweh. Praise Yahweh. Yahweh. Sabi nga natin, kahit na may edad na si Mami, hindi siya umaalis dyan sa bangko. Ang puso niya at isip niya nakatunin sa ating Panginoon. Dahil salasalabat ang kanyang pananalig sa Diyos, isang araw, yun ang ating ngayong pagkaisahan ng panalangin. Isang araw si Mami ay tatayo sa bangko na yan at maabutan natin nakaupo na lang doon nasa labas. Hindi titiyokin na. Wala naman talagang imposible sa Malabas Diyos. naman yun eh. Malabas yan. Wala talagang imposible sa Diyos. Lahat Yung tumatayo naman yan. ay saka pwedeng yung- ipangyayari. ng Nangyari ating na yung Panginoon. sinasabi mo. Nangyari na. Hindi pa lang pupunta sa kanto. Yun lang ka. Gusto ko pumunta sa kanto, sa Carlor. Para makita kami doon sa kanto. Pumunta na raw siya, may kasama din. Ay ako nga, may kasama lagi eh. Kahit sa Carlor, pumupunta Ah, ako. chaperon pala May kailangan chaperon. Oo. Kasi nga, katulad nga namin, hindi ako pwedeng magyabang sa totoo lang. Kaya, pag hindi ako nakita talaga sa community, sinasabi ng asawa ko, naunawaan ka nila. Sabihin mo lang yung totoo. Kahit ako maghapon ako sa bahay, nakahiga hanggang gabi. Gusto ko, pag nagsaing ako ng umaga, ang asawa ko, hanggang maghapon na. Yung ulam, maghapon na rin. Para kung gustong sinong kumain, kakain na lang sila. O, kung may hugasin dyan, tatayo ako. Yun ang kilos ng ating Panginoon. Walang nagsasalita. Walang nagdidiman. Nakakasakit ng damdamin. Kasi ako'y isang ina na rin. Amen? Ang isang ina, huwag mong bigyan ng kapighatian. Dahil nagdurugo ang mga puso namin. Lumuluha rin si Maria. Dahil si Jesus ay naging masunurin kay Maria ng mga panahon noon. Amen? Ang lahat ng mga anak na naging masunurin sa magulang, gaganda ang buhay, hahaba ang buhay. Yun lang naman lagi ang aking ipinararating sa aking mga apo at mga anak. Angkan ko. Kaya nga kanya-kanya tayong angkan. Para kang gusto mong gumawa ng milagro, ang Diyos sa buhay mo, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Bahala sa mga anak mo. Bahala sa angkan mo. Dahil ang pangako naman ng Diyos, ang pangako niya. Kapag ako ang kumilos sa mga tao na yan, kahit pinakamasama pa yan, akin yan. Purihin natin ang ating Praise Yahweh. Praise Yahweh. Praise. Kaya nga, sabihin natin, itong mahal na araw, magbigay rin tayo ng pagsasakripisyo na dati yung pasyon na yan, tinatawanan ko yan. Wala pa talaga sa puso ko. Pero ngayon, habang kumakanta tayo ng pasyon, ninanamnam ko yung mga salita at words. Parang nasa Bible din. Ang kanyang ating mga inaawit. Kaya nga, sa hapong ito, sabi natin, kung paano gumawa ng milagro ang ating Panginoon, noon, sabi natin, walang hindi maipangyayari ang lahat ng bagay. Sabi nga ni brother, nangyari na. At nangyari na nga kay Mami. Kaya nga, sabi nga natin, ito, ulit-ulit ko nang sasabihin sa ating lahat na sa ating paglilingkod, gawin mo na lang ang mabuti.
Nalimbawa nga ako ni Brother Boboy, paano nga kung hindi mabuti ang iyong ginagawa, ay huwag ka na maglingkod. Matulog ka na lang sa bahay. Meron ka pang muta na pupunasan. Nagnegosyo. Magnegosyo ka na lang kaya. Ang itong ginagawa natin, voluntary ito, na ginagawa natin ito para kay Amang. Voluntary natin ginagawa ito, kahit na wala ritong binibigay ang ating punong lingkod na kaperahan, si Amang Yahweh naman ang nagbibigay busa sa atin. Hindi na galing sa Kanya. Hindi katulad ng mga sinasabi ni Brother Boboy na yan, nagpayaman yan dahil din yan sa mga member. So lang, mayroon kayang nag-open sa akin na hindi naman totoo yan lahat. Ang ibig sabihin, sabi ng asawa ko, magdating naman ang mamatayan. Katuloy ko rin ang tutuntahan yan, papatawag din ng pare. At alam ng asawa ko yun, eh hindi naman yung gaganito sa atin. Ang ibig sabihin, may nalalaman siya na talagang hindi naman lahat na sabi natin na pinagpapala ba sila dahil sa maraming member. No! Hindi tayo paramihan dito ng member. Kahit na marami tayo rito, kung hindi naman post-post, hindi naman sumusunod sa kalooban ng Diyos. Wala rin. Kaya nga, tama lang na kung sino yung sumusunod sa kalooban ng Diyos, matira, matibay. Nandito na rin lang tayo, panghawakan na natin ang pangako ng Diyos. Yung pangako ng Diyos, gaganda nga ang ating buhay. Kaya nga, Pastor Maria at saka si Jesus, itinanggap natin sa puso natin, check yun. Gagawa ka ng himala, matagal na. Ito'y sinasabuhay na lang natin, paulit-ulit. Sinasabuhay na lang natin, bakit? Sabi nga natin, bakit natin sinasabuhay? Eh, ito na nga nangyari sa kanila noon. Kaya nga, bakit hindi natin isabuhay? Para makita natin yung kabutihan ng Diyos. Kaya nga, napakarami ng ginawa na mabuti ang Diyos sa atin. Kaya nga, yung pananampalataya natin ay katulad ng isang ugat na sinasabi kong tutak sa lasalaba. Kung ang patay nga ay binuhay. Kaya doon ako talagang nagkaroon ng malaking pananalig sa Diyos ng mga panahon noon na wala pa talaga ako. Dahil mayroon akong kasama, kahit na medyo sa pangalan ni Jesus, kahit na hindi nakakalakad, nakakalakad. Ganon ang faith niya. Na sabi natin yung faith na yon ay ipinakita sa akin ng ating Panginoon. Na sabi nga natin na talagang pwedeng ipangyayari ang mga bagay na yun. Kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos at nananalig sa Diyos, lahat ay magagawa. Magagawa mo ang mga bagay na pinagawa ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi natin dito, sabi natin parang ang yabang-yabang naman ni Sister Mel, ang dating ko mayabang. Pero ang pinagyayabang ko rito, ang kabutihang ginawa ni Kristo sa buhay ko. Dahil hindi siguro ako makakaating ng 35 years kung wala ang Diyos. Nakita nyo, marami na nangyari kay Sister Mel. Muli akong binuhay, patay na, muli ibinuhay, na walang talagang nangyari sa katawan ko. Sabi nga natin, yun ay isang milagro na kay Sister Mel. Binuhat ako yan, kaya takot si yung anak mo. Siya nakakita sa akin, yung bumagsak ako. Yung binuhat ako. Yun lang ay patotoo talagang nangyari yun para ipakita ng Diyos siguro sa akin na ikaw yung lingkod ko, bigyan kita na isang pagkataon. Ikaw ay nasa dapit hapon na, ngunit bigyan pa rin kita ng kalakasan. Ako yun. Kami ni Mami, nasa dapit hapon na kami. Pero patuloy pa rin kami bibigyan ng kalakasan ng ating Panginoon. At ngayon na hindi na kalakasan ang hinihiling ko, kaalaman at karunungang nagmumula sa ating buhay na Panginoon. Purihin natin ang ating Praise Yahweh. Praise Yahweh. Okay? Sana po, ngayong pasyon, ngayong mahal na araw, kanya-kanya tayong tika, kanya-kanya tayong, ano ang tawag ng brother? Kanina nga, pinapapasting ako. Tanghalian. Kulang siguro ako sa dasal. Nagugutom talaga ako. Kumain ako. Pero pinapapasting na ako, brother. Anak, paano ba yun? Susunod na lang ko. Sabi mo nga, brother, yung mga senior bawal na. Oo, bawal. Pero Kasi talaga, may mga gamot kasi iniinom. Oo Kaya nga. hindi pwede mo. oo nga.
Pero talagang yung sinabi niya sa akin na ano rin ako, yun talaga. Sabi ko, pag tayo kong ganyan, tutugutom ako eh. Saka ang fasting, pwede namang hindi pag-iwas sa kasalanan. Hindi pag-iwas sa pagkain. Kundi, Oo, pag-iwas sa gumawa ka na kasalanan. lang na mabuti. Yun. Okay. Pag-iwas sa kasalanan, tapos gumawa Oo. na mabuti. Kaya nga. Pero yun nag-message sa akin talaga, brother. Ano ang ibig sabihin, no? O di, Sa akin yun. oo, umiwas ka sa sa kasalanan. Sa kasalanan na lang. Oo, kundi gumawa ka ng mabuti. Yun ang fasting mo. Gumawa ng mabuti. Oo. Kaya, Pag-isip ka ng bagay na mabuti, sabi mo nga, prayer, mabuti yun. prayer. Umatin ka ngayon, mabuti yun. Yun, kapag makapasting yan. Amen. Kasi pag nasa prayer meeting ka, hindi ka nagkakasala. Amen. Totoo. Kung may pagkakasala mo rito, Kaya, wala ka naman pagagalitan dito. Sino pagagalitan? wala. Kaya sabi nga Wala ka natin, naman mga awayin. Sino awayin mo rito? kaya nga, papupunta rin lang ako makipag-away. Sister natin na away ko sa telepono. Bilang mo yun nga, huwag ka Hindi naman kita magkakaway. patulad. Ibig sabihin, sa araw ng mahal na araw, umiwas ka sa Umiwas. mga bagay na masama. Okay. Ganun yun. Ano ba yung ibig sabihin? Bawal mag-alit. Linggo, Bawal na mag-alit. nag-pray pa ako doon. Nahikuin si Trump. Kinabukasan Lunes, sumuko na ang magkaawa. Ano yun? Answer prayer tayo, di ba? Linggo, talagang sa totoo lang. Yun, sabi ko nga, yung kanta na yung End of the World, eh, talagang end na yan. Wala na kagabi. Nag-closing ako doon sa simbahan, brother. Pasalamat na lang kay Ama na answers prayer na tayo sa ating mga hindi. Kaya nga, wala naman talaga imposible. Ang nangyayari dito sa Bible, walang imposible. Mayroon bang hindi ipangyayari ang Diyos? Lahat yan. Hindi naman sa atin ang problema. Kasi ang global warming, problema yan ng mga tao sa daigdig. Hindi sa grupo natin. Oo. Kasi, Pagkalahatan yan. opo. So, yan, sinasabi natin, hindi para sa atin, sinasabi natin yan sa buong mundo. Dapat magbago ang buong mundo. Kaya nga. Dapat lahat ng tao sa mundo magtanim. Magtanim ng mabuti. Oh. Magtanim ng halaman. Kaya, Kasi ang halaman, mabuti yung halaman eh. kasi, Ang buhay halaman ay buhay santo. amen. O ano bang kasalanan ginagawa ng halaman? Kaya, mabuhay at ibibigyan ka ng gulay kung Oo. gulay ang titanim mo. Sigon sa itatanim mo. Katulad yung sa Bataan, si Jay nag-aani ng mga talong, Yeah. sinadala sa amin. O yun ang Mga buhay okra, halaman eh. mga kalamansi. Yung mga ganun ba yung mga ginagawa niya doon? Oo. Kaya nga, sabi nga natin, Di enjoy na enjoy siya. kaya nga yung isang anak ko na dating Dali wala, magsasaka. talagang wala talaga, tamad. Kung iisipin mo, tamad. Talagang sa totoo lang. Binata, buhay binata talaga siya, ganun. Pero yung nandun sa Sabataan, nag-iba ang kanyang moods na talagang niresponsibilidad siya doon sa lugar na yun. Oo, maayos ang bahay ng ate ko. Napabakuran niya yung buong paligid. Siya lang may bakod doon. Hindi uso bakod doon. Sa Bataan, hindi uso. Siya, nagpabakod siya doon. Talaga. At tapos makita mo yung punong-puno ng manok, manukan, mga ganun. Naging masipag siya. Kaya nga, hindi tayo pwedeng humasol sa tao. Sa totoo lang. Napapahiya ako. Pero hindi ko hinatulan ng anak ko noon. Nandun talaga yung aking pag-ibig at pagmamahal sa kanya. Hindi talaga ako sumuko. Parehas kami dalawa ng asawa ko. Kapag darating siya, magre-ready kami ng pagkain niya. Gusto niya. Totoo yun. Oo. Kaya sabi nga natin talagang masarap talaga. Masarap talaga yung ikaw yung naglilingkod kay Lord ng... Kasi nakaranas na ako ng mga kung ano-anong mga salimutan sa buhay ko na dahil sa katigasan ng ulo ko. Maganda yung pag-amin sa paglaya na sabi natin hanggat hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, kung nandun ka pa rin, pabalik-balik ka pa rin doon sa kasalanan sinasabi ni brother, wala talaga magkaya. Kawawa ang pamilya. Dahil siguro, sabi natin, seryosuhin lang natin ang ating Panginoon sa ating paglilingkod, na katulad ngayon, sakripisyo talaga
Mula, ano nga lugar nyo? Pasakula hanggang dito, maglalakad. No, talagang sakripisyo. Init pa. Mainit. Alauna, kaalis doon sa bahay mo, sobrang init. Talagang sa totoo lang, sabi natin. Eh kung walang sakripisyo, sabihin natin, ano? Kaya talagang pipilit ka Ano talaga. biyaya? Walang biyaya. Kaya nga siguro, binigay sa atin ito para ipakita natin sa ating pamilya na nagsasakripisyo tayo. Kasunod na rin natin ito. Masarap, di ba? Kasunod kayo, mga apo ko. Marunong na tumawag yung mga anak ko ng Amang Yahweh, lalo si Jane. Nanay, dito na ako sa Bataan. Salamat kay Amang Yahweh. Diba? Natututo silang mag-ano. Ika-type nila yung gano'n, Amang Yahweh. Na dati wala naman talaga tayong kilala. Ako, wala rin akong talagang kilala noong mga panahon noon. Ang kilala ko lang talaga si Mama Mary. Si Chris. Oo. Kaya nga sabi natin hungkag nga. Kaya nga masalamat tayo, hindi pa huli, buhay pa tayo, at nakilala na nga natin ang mag-ama. Sabi nga ni Brother Boboy, 3 persona. Napakahalaga sa buhay natin yung 3 na yan. Isang Diyos. Kaya nga sabi ko nga nung isang araw na parang na pinaisip sa akin ngayon, kung hanggang ngayon, Sister Mel, walang Diyos, kawawa naman. Naglingkod ka pa. Kailangan kung may Diyos ka, i-Diyos mo talaga. Para gumanyan pa. Kailangan yung Diyos na yung kilala mo, Diyosin mo. Ang ibig sabihin ng Diyosin, sambahin mo ng buong-buo talaga. Eh paano kung ang pagsamba mo ay kalakalahati hanggang ngayon? Wala. Kasi nga, nakatuon na tayo sa mundo. Nakatuon pa rin tayo sa mundo. Pero sabi nga natin, sa hapong ito, alam ko, nawa, si Lord, si Amang Yahweh, ang pumilo sa bawat isa sa atin. Ginamit lang si Mama Mary para inuwal si Jesus sa mundong ito, ay pwede namang himalain na lang ni Amang Yahweh si Jesus ay maging Jesus. Kaya nga, sabi natin, sa simula, ako, ang Alpha at ang Omega. Sa simula pa lang, salita ang dumating sa iyo. Ako yun, si Jesus. Salita pa lang, si Jesus na yun. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya nga, sa hapong ito, alam ko, hindi ako makalabas-labas. Nung linggo pa. Mayroon pa sinasabi, brother, paano yun? Gusto ko na lumabas, mixer. Dahil naiinip na liya kasi nanay ko niya, ha? Tagubili na lang. Na ito yun. Siguro ito ay para sa ating mga anak at magulang. Brother Bobo. Anak at magulang, episode 6. Basahin ko. Para sa atin pa rin. Dahil magulang tayo, mayroon din tayong responsibilidad sa ating mga anak. Para, saan ba yung episode dito? Episode 6. Magulang at anak. Magulang, huwag naman kayo sobrang, anong tawag doon? Sobrang mahigpit sa inyong mga anak para hindi sila magkakasala. Mga anak at sa magulang naman. Sundin mo ang iyong ina at ama at ikaw'y pagtatalain. Ang pangako ng ating Panginoon, gaganda ang iyong buhay, hahaba ang iyong buhay. Ano ang sabi? Mahalin mo lang ang iyong mga magulang. Hahaba ang iyong buhay. Gaganda ang iyong buhay. Amen. Gumanda lang ang iyong buhay, Brother Buboy. Amen? Gumanda na, dahil ginawa mo na yun. Huwag mo sabihin, sa lakas ko yun. No! Dahil sa iyong pagsunod sa iyong magulang. Kaya hindi natin pwede sabihin, galing sa lakas ko yan, yaman ko, no? Eh, isang iglap lang, isang ganyan lang ni Lord yan eh. Mawawala yan eh. Kaya nga hindi ako pwede magyabang at nangyari na sa akin. Ang dami kong babuya, marami kaming tip, mawawalan pa si Scarlett, o isang ganyan. Nawala ang gift, nawala ang babuya, o isang ganun lang. Kaya hindi ka pwede magsalita ng patapos, lalo nandiyan siya. Kaya nga, nandito na rin lang tayo. Ang Diyos mo, tinatawag, Diyosin mo. Gumanyan pa yung kamay ko sa gumanyan pa. Kaya tumimo sa akin na kilos ng Diyos yun sa akin para ipakita natin sa ating lahat
na kung mayroon kang Diyos, Diyosin mo. Hindi yung Diyosin ng mga yaman na yan. Dahil mawawala lahat yan. Bakit? Pag namatay ba si mami, saan ba ito maiiwan? Maiiwan niya. Hindi naman niya madadala yan. Kaya nga mapalad ang mga anak na maraming iniwan ang mga magulang na katulad ni mami. Maraming iiwanan kay Brother Buboy. Amen? Bakit tayo na sa mundo pa atin? Kakain pa tayo. Kaya kailangan pa natin yan. Kaya alam ko na sa mundo pa tayo, pero sabi natin, ang hinihingi natin dito, yung buhay na walang hanggan. Na-exit na ako, brother. Exit na ako, ama. At ako'y nangangatog-atog ko. Amen.